Hi guys, good morning. Hindi ko alam lahat ko naniniwala dito. Naniniwala ba kayo sa karma? O may kilala kayong kinarma na? Ibig ko sabihin, bad karma. May kilala ba kayong ganito? Nakaranas na ganito? Kasi ang alam ko talaga, lahat ng tao nakakaranas nito. Pero hindi araw-araw ka na kinakarma. Basta may ginawa kang tama, good karma yung babalik sa'yo. Pag may ginawa kang mali, bad karma yung babalik sa'yo. Naririnig natin yung karma parang deserve. Char. May share ako sa inyo. Oh, wait lang. Wala akong minention. Hindi ko sinabi yung name. Base lang din to sa experience. May kilala kasi ako talaga na grabe yung karmang bumalik sa kanya. As in, bad karma talaga. Mas naniniwala ako sa kasabihang ganun. Kasi sa totoo lang, nakita ko na tsaka nangyari. Pero kasi isang tao na talagang, sa una talagang masasabi mo na, titingnan mo siya. Mukha siyang inosente bilay. Walang kakatihang taglay. Char. Pero yun nga, nagpapakasaya siya sa whole year na yun. As in, nagpapakasaya ng bonggang-bongga. Siguro, kung makikita nyo, parang hindi siya nakakaranas ng mga bad karma. Hindi talaga. Parang makikita mo sa kanya, parang hindi siya kinakarma sa mga ginagawa niya. Pero sabi nga, ang karma ay nandyan lang. Dapat kang maging aware kasi ang karma ay kusang dumadating yan. Yung parang hindi mo na lang namamalayan, tapos magbo-boom na lang, biglang mangyayari na lang sa'yo. Ganun. Happy-happy. Ginagawa niyang whole year na yun, as in, mali. Basta mali. Kala mo hindi siya dadapuan ng matinding karma, ganun. May isa pang tao na na-involve. So, yun, syempre, yung isa nagsasuffer, ginagawang tanga, ginagawang bobo, ginagawang bulag. Tipong, kala mo yung isang tao hindi pa alam, pero alam na niya. So, itong isa naman, yung una kong binanggit, happy yippee yehey. Yung na-involve silang tao. Hindi lang para sa sarili nilang ginagawa nila. Dahil may na-involve din na tao. Kung makikita mo talaga yung isa, karoon anxiety, depressed, as in. Talagang nakakaawa kung titingnan mo talaga. Kung ikaw mismo yung makakita, nakakalungkot, nakakaawa. Bakit hindi ako nakialam? Hindi ako para makialam dun. Ayokong makialam dahil gusto kong makita ko at the end of the day, may karmang darating. Kung makiano, baka ano lang magawa ko dun sa tao. Charot. Alam nyo, grabe yung pinakang taon pagpaano sa kanila. Hindi ko na sasabihin kung kailan, pero ito na. Alam nyo, grabe. Siningil talaga. As in, siningil talaga sa lahat ng kasalanan. Although, hindi lang naman isa, kundi dalawa. Grabe yung singil sa kanila ng karma. Alam mo, sabi nga, hindi naman si Lord. Pero ito, naniniwala kasi ako na kasabihan na, ano ginawa mo dun sa tao? Basta mali, mas masahol yung babalik sa'yo. As in, matindi talaga. Siguro hindi sila naniniwala kasi hindi pa nangyayari sa kanila. Kasi gumagawa sila ng tama kaya hindi nangyayari sa kanila. Pero ito na nga, nangyari talaga. Sobrang matindi. Matindi pa sa matindi. Talagang maiisip mo na deserve. Charot. Parang maawa ka na lang pero hindi. Hindi ka pwede magpaano sa awa kasi deserve din talaga nila yun. Bakit? Yung may taong na-involve sila, naawa ba sila? Di ba hindi? Bakit sila kaaawaan, di ba? Back to you. Makukuha mo sa aral na to. Pagka tao na na-involve, kahit na wala kayong na-involve, do good talaga. As in, kung ayaw mong may bumalik sa'yo na hindi mo inaasahan na mangyayari, hindi man sa pamilya mo, o hindi man sa'yo, hindi mo man nararamdaman, pero sa ibang tao, malalapit sa'yo, may mangyayaring hindi maganda talaga. Grabe lang talaga, as in. Kaya ako naniniwala talaga sa karma. Then, pinakita sa akin na deserve talaga. Wala Hindi mo kasi nararanasan nun, hindi pa sa'yo pinaparamdam ng karma Pero tingnan mo nung the end of the day, yun na yung pinakang last. Diba? Kaya yung mga taong dyan, yung feeling, alam mo, hindi kayo nakaka-apak ng tao, wala kayo na-involve na tao, nilolokot, tinatarantado at ginagago nyo na ginagawa nyo tangat bulag. Ano yung bumalik? Di ba mas masahol? Kaya alam nyo, yung karma na yan, hindi man bukas sa isang araw, sa isang taon. Antayin mo lang. Kaya nga may kasabihan, patience is the key. Ibabalik sa'yo hindi maganda. Kaya nga sabi nga, sa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Naawa na lang si Lord sa inyo, sa mga pinag-aagawa nyo, no? Kaya hindi naman natin alam naman natin, si Lord mabait. Pero wala Sabi nga, gumawa ka ng mali, expect mo na may mali rin na babalik sa'yo. O hindi rin maganda. Kung ano yung ginawa mo dun sa tao, baka ng tama, maganda yung babalik sa'yo. Pero pag gumawa ng pangit dun sa tao, pangit din na babalik sa'yo. Kaya ibang kampante dyan, dahil hindi pa nakakaramdam at nakakaranas ng matinding karma. Ewan ko na lang, malay nyo soon. Diba? So, ayun, hindi man agad yan. Minsan nga may mabilis na karmahan talaga Pero siguro yung pinakita talaga sa kanya, dun sa taong na-involve na, antayin mo lang, wait ka lang, ako bahala. Parang ganun, ihahanda natin kung ano yung dapat mangyari.
Kasi may pinaparealize kasi sa mga tao na oo, nagkamali sa mga ganong pangyayari. Pero may pinaparealize kasi. Ngayon, siguro doon sa taong nakaranas ng matinding karma. Ngayon, narealize mo na kung ano yung ginawa mo noon na wag mo nang gagawin pa sa iba. Ay, bahala ka. Baka mas matinding karma pa ang bumalik sa'yo. Yung una nga matindi na eh. Baka mas masahol pa eh. Diba? Gets nyo? Nagigets mo? Doon sa mga kapanood nito, at halimbawa lang napanood mo to, wala ako sinasabing pangalan mo, pero gusto mo sabihin ko din, charot. Pero hindi nga, siyempre tapos na yun, pero ito kasi sineshare ko and gusto kong matutunan ng iba. Gusto kong malaman din na iba na maniwala kayo sa karma. Good and bad, maniwala kayo dyan. Talagang, pagpasa Diyos nyo na lang talagang matindi yung mga babalik sa mga yan. Basta as long as napangit yung mga ginawa nila at may na-involve silang tao at naapakan na tao. Nakakatakot. As in, nakakatakot. As long as kasi yung taong naapakan nyo, wala namang kasalanan sa inyo, tapos ganun yung ginawa nyo. Talagang matindi talaga babalik sa inyo. Karma talaga. Oo, karma. Baby karma. Joke lang po. So, ayun, baka naman na-inspire. Diyos ko po. Gusto ko lang maging aware kayong lahat. And kung wala kayong natutunan sa sinabi ko, hindi ko na problema yun. And sa mga may natutunan naman sa mga sinabi ko ngayong ito, maraming salamat. Kung meron pa kayong gustong i-request na i-memensahe natin, comment down below lang. Aaralin natin yan. And syempre, titingnan natin na mas mabuti kung ano yung dapat nating sabihin. At yung dapat lang. Ito kasi guys, based on my experience din. At least, gusto ko i-share sa inyo lahat ng mga natututunan ko. And yung dapat din na malaman nyo. Para sa ganun, kung hindi nyo man alam, edi alam nyo na. Diba? Para maging aware din ng lahat. Hindi lang ako. Lahat. Diba? Waiting lang sa mga kakarmahin dyan. Wala eh. Sabi nga, naawa pa yung iba. Pero wala. Kasi yung iba maawa. Sabi, nakakaawa kasi ganito, ganyan. Kung alam nyo lang pinagmulan. Kung bakit yan nakaranas ngayon ng matinding masahol na karma. Baka masabi nyo, ay hindi pala nakakaawa. Diba? Kaya nga may kasabihan, bago mo gawin ng isang bagay, lalo na hindi maganda at may maaapakan kang tao at may mai-involve na tao, mag-isip ka ng 10 beses. 1,000 na pag-iisip. Baka kasi wala kasing utak. Charot. Yan lang naman. Huwag nyo sanang masamain to kasi alam ko lahat makakapanood nito. Kung kayo ba nakaranas ng karma, share nyo nga sa akin. Joke lang. Basta yung matinding karma, yung talagang, masahol talaga, sa masahol. Hindi ako sa nag-aano pero, wala eh. Yun talaga. Karma eh. Alam nyo naman, ang karma walang pinipiling oras yan. Or walang pinipiling araw. Pag talagang karma nang gumalaw, matakot ka na. Wala ka naman takot, hindi ko na problema yun. Baka kung saan ka makarating yan, o kung saan ka nalang matagpuan. Char. This is the end of my video. Kung hindi ka man naka-follow sa aking FB page, mag-follow na kayo. Libre lang yon. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YT channel, mag-subscribe ka na para naman kung marites ka, maging update ka sa mga videos ko. Mapapanood nyo yan kasi naka-notif kayo, diba? Yun guys, always keep safe and God bless everyone. Bye!